Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw nating mga tagapagsubaybay sa atin pong Lands of the Bible series. Mga kapatid, welcome kayong lahat sa oras na ito at kayo ay binabati ko sa pangalan ng ating Panginoong Kristo at muli magpapatuloy tayo sa ating series na ito sa Lands of the Bible. Welcome po kayo sa aking channel mga kapatid. Sa ating pong panimula ay tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming banal na Panginoong Yesus, maraming salamat sa iyong pag-ibig sa amin, pag-iingat, pagmamahal sa lahat ng panahon ng aming buhay. Kami po ay ginabayan mo sa aming pagtulog at sa aming paggising at pinagkalooban mo kami ng pagkain sa araw-araw. Malakas ang aming pangangatawan, bagamat mayroong konting karamdaman sa pisikal. Panginoon, papuri ang aming ibinibigay sa iyo sa oras na ito. At kami po ay patnubayan mo, at gabayan mo ang iyong lingkod na gagamitin upang makabagbahagi ng panibago na namang lugar na pupuntahan sa gitnang Israel. Pagpalain mo ang iyong mga anak na makikinig sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, welcome. At tayo tutungo na sa atin pong materyales at bibisitahin na naman natin ang isa na namang lugar sa bansang Israel. At nawa ay makita natin ang kagandahan ah, ng buhay na ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Okay, so tingnan natin ang panibago na namang araw at lugar na pupuntahan natin at welcome kayo sa ating Lands of the Bible series. So, ang atin pong Lands of the Bible series ay once a week na lamang po. Hindi po ito katulad dati ng 3 times a week sapagkat tayo po ay ang inyong pong lingkod ay masyado nang busy sapagkat marami na po akong ginagawa ngayon. No? Ako po ay mayroong full-time na trabaho at pagka ganitong winter ay kinakailangan ako minsan ay magpahinga. No? So, tayo po itutungo na sa lugar ng Judean Desert o Judean Wilderness. Ngayon, pag-aaralan natin ang lugar na ito kung saan ang ating Panginoong Kristo ay tinukso ni Satanas. Alright? So, noong nakaraang linggo ay pinag-aralan natin at ipinakita ko sa inyo ang mga larawan sa Jericho. Ngayon, ito pong Judean Wilderness o Judean Desert ay may kaugnayan din sa lugar ng Jericho. Sapagkat ang buong Judean Desert ay magsisimula ito sa south ng Jerusalem pababa. Dahil ang Jerusalem ay maraming mga puno sa paligid nito, pero pag kayo ay pababa na ng Jerusalem, papunta na kayo ng south, ang landscape ay unti-unting nagbabago kasi ang bansang Israel ay unique kung ikukumpara sa mga bansa sa daigdig. Ang Israel ay mayroong dalawang klase ng lupain. Lupain ng mga halaman, puno, ay ang Jerusalem ang pinakahangganan niya, ang gitna niyan. No? Magmula sa Jerusalem hanggang sa north, hanggang sa pinakadulo, yung ang tawag na Golan Heights, ang pinakadulong teritoryo ng Israel sa Mount Hermon. No? Pinakadulo yan yung Mount Hermon ay makita nyo kulay green. No? Sa Haifa, sa bandang west side ng Israel, at sa parte ng east side, itong Golan Heights, Galilee, nasa parte ng west yan ng east, sa bandang east, silangan. So yun ay punong-puno ng buhay, mga puno, mga halaman. Pero kapag kayo ay papunta na sa south, papunta na ng Dead Sea, papunta na ng Beersheba, papunta na ng Ilat, no? Papunta na ng Engedi, Masada, So ano na, disyerto na yan, Judean wilderness na yan. Kaya itong nakikita nyong larawan, wala kayong nakikitang mga puno kung hindi talagang purong bundok na bato. Yan ang tinatawag na Judean desert o Judean wilderness. Ngayon, titingnan natin, nung nakarang linggo, ay pinakita ko sa inyo ang isang bahagi ng Judean wilderness o yung desert, ito nga Jericho. Ang Jericho ay kasama sa Judean wilderness. Kasama diyan ang Engedi, ang kung saan lugar yan na pinagtaguan ni Haring David kay Haring Saul, ang Dead Sea,
Qumran, Masada. Yan ang bahagi yan ng Judean wilderness eh. Yung ganun din ang sakop ng Beersheba, yan. Nasa baba yan eh. Yan ay talagang walang buhay talaga dahil walang disyerto eh, no? Ilang yan kung tawagin, ilang. Walang mga puno, no? Kaya yan ang ating bibisitahin ngayon, yung mga ilan sa mga makikita natin, okay? So, ito ang isa sa mga picture pa na makikita ninyo sa Judean wilderness o yung desert na ito. O tawagin ay ilang. Ngayon, mamaya, titignan natin kung saan tinukso ang ating Panginoong Kristo, dinala ni Satanas sa ilang. Titignan natin kung saan yan. So, pag kayo ay nagpunta sa Judean wilderness, kasi nung ako'y nag-travel noong 2018, hindi ito nung nakaraang May, ay dumaan kami from Jerusalem. Araw ng Friday yun, no? Um, ano na yung kasi pagka ang Sabat nagsisimula kapag bandang alas 5 na ng hapon, yung bang ang araw ay papalubog na. Doon nagsisimula ang Sabat eh. Pero kapag ka Biyernes ng umaga ay pwede pang magano pa, magbiyahe pa, pwede pa kung saan saan magpunta. So bago mag alas 5 ng hapon ng Friday ay wala na. Ano na 'yon? Talagang totally shutdown 'yun. Kaya pagka-araw ng Sabado sa Israel, ay sa buong Israel, napakatahimik. Wala kang marinig na ganong sasakyan, walang mga naglalakad sa daan, no? Wala kang nakikitang mga tao sa daan kung hindi nasa bahay lang sila. Kasi Sabat 'yun eh, yung araw ng Sabado. Kaya pag araw ng Linggo ay madaling araw pa lang ay marinig mo na ang huni ng mga ibon, yung mga sasakyan dumadaan sa daan kasi nagsisimula na uli. Kapag ang Sabat ay papatapos na, ibig sabihin yan, yung pagsikat ng araw ay tapos na ang Sabat, no? Kaya medyo madilim pa. Kaya nung si Mary Magdalene ay nagpunta sa libingan ng ating Panginoong Kristo ay nagbubukang liwayway, no? Unang araw ng sa linggo, kung hindi, ibig sabihin yan, araw ng linggo. 'Di ba? Nagpunta si Mary dahil nga araw ng Sabat, hindi pwedeng lumabas, hindi pwedeng kung ano nung gagawin mo sa labas, eh pamamahinga yan ng mga Hudyo eh. So, nung lumabas na si Mary Magdalene at magbubukan liwayway na, ibig sabihin, papatapos na ang Sabat nun, ay nagpunta siya sa libingan ng ating Panginoong Kristo. Kaya siya ang kauna-unahang tao na nakakita sa ating Panginoong Kristo na napagkamalan pa niyang gardenero o hardinero. Diba? At nung nagpunta siya sa libingan ng Panginoon ay nakabukas na yung gulong na bato. No? Tapos umiyak siya. Sabi niya, may kumuha sa katawan ng Panginoon. Tapos meron siya nakitang nakaupo na nakaputi ang damit at nakatalukbong ang kanyang ulo at hindi nakilala ni Mary Magdalene kung sino ang taong yun. Kasi ang Panginoon yun eh. Nabuhay na siya ng magulina eh. No? So, noong nagpakilala ang Panginoon sa kanya, nagulat siya. Sabi ni gustong hawakan ni Mary Magdalene na yakapin ang ating Panginoon sa kanyang katuwaan. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakakabalik sa Ama, sabi niya. Sabihin mo sa aking mga kapatid na kakatagpuin ko sila, no? At hintayin nila ako, no? Ganun. So yun ang kwento niyan na dito bago mamatay ang Panginoon Kristo ay nagsimula ang kanyang ministeryo nung siya ay binautismuhan ni Juan Bautista, no? Sa ilog ng Jordan. At pagkatapos niyan, dinalandit siya dinala siya ng espiritu dito sa ilang para ipatukso kay Satanas, para subukin ang ating Panginoong Kristo, no? So narito pa ang ilang mga larawan na makikita ninyo sa ilang ng Judea ay talaga namang makikita ninyo ang kalungkutan, walang buhay, Pag ikaw ay na-stranded dito sa Judean wilderness, walang pagkain, ay talaga namang mamamatay ka sa uhaw, Pero ang Diyos ay lumikha ng spring dito sa mga ilang dito sa Judean wilderness. Napuntahan ko yung En-Gedi kung saan um, si Haring David ay nagtago mula kay Haring Saul ay doon ay merong spring doon sa En-Gedi na iyon na kung tawagin.
mga yungib na pinangyarihan na natutulog si sa Haring Saul, tapos si David ay nasa taas, at habang natutulog si Haring Saul ay bumaba siya at kumuha siya ng maliit na bahagi ng kanyang kasuotan, yung pinakadulo ay ginamitan niya ng kutsilyo at kinat niya yung pinakadulo. Pagkatapos dinala niya, sa kanya. Tapos hindi niya pinatay si Haring Saul. Ngayon nung nagising na si Haring Saul, ang sabi niya ay meron siya narinig na tinig nga, yung tinig nga ni David dito sa En-Gedi, at ang winika ni Haring David sa kanya, ito ba yung nawawala mong piraso ng iyong damit, sabi niya. So nung makita ni Haring Saul yung kanyang damit ay merong cut, no? May hiwa, may putol, ay sabi niya, may pagkakataong kang patayin mo ako, anak, pero hindi mo ginawa. So sabi niya, mula ngayon ay hindi na kita pagbabantaan ng kamatayan, ano na kita, lulubayan na kita. Kasi may pagkakataon ka na papatayin mo ako pero hindi mo ginawa, Anong sabi ni David, no, hindi ko pwedeng saktan ang pinahiran ng Panginoon, no, bilang hari ng Israel. So, ganyan ang paggalang ni David kay Haring Saul, no? Hindi niya sinaktan ng hari ng Israel na pinahiran ng Panginoon. So, yan ang bahagi ng Judean wilderness o ng ilang. So, ayan pa ang ilan sa mga larawan na makikita ninyo, may mga bundok ng mga bato, no? Talagang walang buhay, malungkot, ganyan ang description ng Judean wilderness. So, mga kapatid, kung kayo ay makakarating dito sa darating na panahon, ay walang nagpupunta rito ng mga taong individual. Usually nagpupunta rito ng mga nakabus, mga tour bus, no? At may mga tour guide kayo. Hindi kayo nila hayaang maglakad dito na kayo lang mag-isa. Kung hindi, pag na-stranded kayo dito, ay mamamatay kayo sa uhaw, dahil napakainit, pag panahon ng tag-init. So, hindi kailangan may kasama ka, no? Hindi pwedeng wala kang kasama kapag napunta ka dito sa lugar na ito. Sila Propeta Elijah, ay dumaan dito sa Judean wilderness nung siya ay nagtago at tumakas kay Queen Jezebel at kay King Ahab, no? At nagtago siya papuntang Egypt, no? Sa Horeb, sa Mount Sinai, no? So siya ay pagod na pagod na at ay gusto niya nang mamatay, no? Dahil sa uhaw, sa pagod. Pero alam natin ang kwento niyan dito sa ilang ay ang Panginoong Diyos ay nagpadala ng uwak, ng raven, at siya dinadalahan ng karne, no? At yung tinapay, at dinadalan siya ng anghel ng tinapay at ng pagkain, di ba? Tsaka tubig. So ganyan ang prohibition ng Panginoong Diyos sa kanyang mga lingkod, hindi niya pababayaan, no? Yan ang description, no, ng ilang. Talagang mamamatay ka talaga diyan sa ilang kapag ka ikaw ay na-stranded diyan. Ganun din ang kwento ni Hagar at saka ni Ishmael nung sila ay pinalayas ni Sarah, no? Nagkakaroon ng problema sa pamilya ni Abraham. Nung sila ay dumaan dito sa Judean wilderness, no? Papuntang part ng Gaza pababa sa Egypt, na-stranded sila dito sa ilang, at dahil nga sa init ng panahon, si Ismail ay nakulaps dahil wala kakulangan ng tubig, at ang anghel ng Panginoon ay bumaba at kinausap si Hagar. Sabi niya sa kanya, bakit ka umiiyak, Hagar? Ang winika ni Hagar ay mamamatay ang aking anak, sa uhaw. At sabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Hagar. Hindi mamamatay ang iyong anak na si Ismael. Mabubuhay siya. At siya ay panggagalingan ng maraming mga tribo at lahi. At pagpapalain ko siya, ang wika ng Diyos sa kanya. At doon ay sumibol ang isang spring, ang isang daluyan ng tubig na maiinom. At si Ismael ay uminom at lumakas, no? At sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Yan ang description ng ilang ng Judean desert or wilderness, no? Alright, so yan pa ang mga ilang pang mga larawan na makikita natin, mga bundok ng wilderness ng Judea, no? Judean wilderness. Napakalaki niyan, mga kaibigan at mga kapatid, no? Napakalaki niyan. Parang yan ay isang lupain na pababa, pa ganyan, no? Pa ganyan yan, pababa, no? Yung buong area na yan ay Judean wilderness yan, no? Disyerto yan. Yung kalahati ng bansang Israel patungo sa south ay wilderness, no?
talagang disyerto. Alright, so ngayon, pag-aralan natin, ang Judean Wilderness ay isang region sa Bible na makikita sa Luma at sa Bagong Tipan. Ito ay nauugnay sa ilang mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Una nga, binanggit ko kanina na si David ay ito ang lugar ng kanyang pinagtaguan, no, kay Haring Saul sa Lumang Tipan, at nagtago si David at ang kanyang mga tauhan sa ilang ng Judea upang makatakas kay Haring Saul. Binanggit ng aklat ni Samuel ang ilang lokasyon sa ilang ng Judean kung saan nagtago si David. Ito nga yung pangalan ngayon sa panahon natin ngayon, ay yung En-Gedi kung tawagin. Kabilang ng ilang ng Sip, ilang ng Maon, at ang ilan ng En-Gedi. Ito nga yung binabanggit ko ngayon. So, yung pag-aayuno ng ating Panginoon Kristo, yung kanyang fasting ng 40 days and 40 nights, right? Sa Bagong Tipan, sa aklat ng Ebanghelyo ni Mateo, ang ating Panginoon Kristo ay gumugol ng 40 araw at 40 gabi sa pag-aayuno dito sa wilderness ng Judea, no? Sa ilang ng Judea. Pagkatapos mabautismuhan ni Juan Bautista. So inakay at dinala ng Espiritu Santo ang ating Panginoon Kristo sa ilang upang ihanda siya para sa kanyang pampublikong ministeryo. Sa panahong ito, si Jesus na ating Panginoon ay tinukso ng Diablo sa bundok ng pagtukso. Ngayon, tanungin natin, siguro, kung kayo ay curious at gusto niyo malaman kung saan talaga specific itong bundok ng pagtukso. Nung ako'y nagpunta sa Jericho, um, habang nasa loob ako ng taxi, yung aking Arab driver ay nagkukwento. Ang sabi niya sa akin, pagdating natin sa Jericho, sabi niya, ituturo ko sa iyo yung bundok ng pagtukso. Ah, sabi ko, ano yun? Ayon sa paniniwala namin at ng mga Hudyo, ay doon sa bundok na yon ng Mount of Temptation, ay doon tinukso si Rabbi Jesus, ang sabi niya ganoon. No? Doon tinukso ni Satanas, sabi niya, ang Rabbi Jesus, sabi niya ganoon. So, sabi niya sa akin, pagdating natin sa Jericho, ituturo ko sa iyo kung nasaan yun. Kaya, ang bundok ng pagtukso ay nasa location ng Jericho. Tinumbok eh. No? Ayon sa paniniwala ng mga Arabo at ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Ayun, na ano nila, na trace nila na yung lugar ng bundok ng pagtukso ni Satanas sa ating Panginoon Kristo, no? So, nung nakaraang linggo, pinakita ko sa inyo yung bundok ng pagtukso, yung merong cable car patungo doon sa taas ng monastery, no? Yun ang bundok ng pagtukso, no? So, meron pang pangyayari dito sa Judean Wilderness, yung kwento ng mabuting Samaritano, di ba? So, dito rin sa Jericho rin yun. Yung tinatawag na bitukang manok na daan, no? Yung sigsag, no? Kasi disyerto yan eh. Kaya nga binanggit ko nung nakaraang linggo, kapag ang isang taong naglalakbay na mag-isa lang, ay delikado dahil sa mga tulisan. Dahil pag dumang ka sa bitukang manok na yan, ay tinambangan ka ng mga masasamang tao, ay walang tutulong sa iyo. Dahil yan, ilang yan. Ha? Kaya delikado ang maglakbay niya na nag-iisa. Maganda maglalakbay kung marami kayo. Di ba? So sa bagong tipan, ginamit ng ating Panginoon Kristo ang ilang ng Judea bilang tagpuan para sa matalinhaga ng mabuting Samaritano. No? At ang ilang ay isang mapanganib na lugar para sa mga manlalakbay na ginagawa itong isang magandang setting para sa kwento na ito na ating tinatalakay. No? Ginagawang target ng mga masasamang tao, ng mga tulisan, ang lugar na iyan ng ilang upang gawin nila ang kanilang masasamang mga gawain. So ang desyerto na ito, na lungsod ng Jericho, ay ang lugar kung saan makikita sa parehong luma at bagong tipan na pinangyarihan ng maraming mga kwento o ng mga salaysay ng banal na kasulatan. Ang ilang ng Judea ay isang mahirap na daan. Ah, Hindi madaling daan yan dahil nakita ko ng, malapitan, nalakaran ko pa. Nung ako ay nagpunta sa Masada noong 2018, galing kami sa Jerusalem, nadaanan ko, dumaan kami sa Judean Wilderness at nakita ko sa bandang kanan, kasi nakaupo ko sa bandang kanan, ay meron akong mga nakitang mga tupa
at mga mga kambing na pinapastol ng mga Bedouin, no? Yung mga nakatira sa disyerto, ha? So nakita ko talagang parang walang pagkakaiba sa panahon ng lumang tipan, ano? At kanilang sineshepherd yung mga hayop na iyan, no? So yan, ang ilang mga Judean ay matatagpuan ang ilang ng Judea ay matatagpuan sa silangan ng Jerusalem. Nasa east yan. At umaabot hanggang sa patay na dagat itong ang Dead Sea. Isa itong tuyo na rehiyon na may kaunting ulan lamang kung minsan at kakaunting halaman at hayop ang mga naririto. No? Kakaunti lamang. Hindi katulad sa parteng norte sa Galilee, marami. Marami mga hayop, mga species, lalo na sa Sea of Galilee. You know? At sa mga puno ay napakaraming buhay ng mga species, halaman, mga pagkain, prutas. You know? Ang Judean Desert sa banal na kasulatan, lalo tigit sa bagong tipan na mababasa natin ang tungkol sa pagpunta ng ating Panginoon Kristo sa ilang sa loob ng 40 araw at 40 gabi dito sa Judean Desert sa bundok ng pagtukso dito sa Jericho, no? Sinubukan ng diablo na tuksuhin ang ating Panginoong Kristo palayo sa Diyos. At ang disyerto na lungsod ng Jericho ay nagtatampok ng ilang beses sa luma at bagong tipan. So ano ang kahulugan ng Judean Desert sa banal na kasulatan? Ang ilang ng Judea ay tinatawag na lugar ng kanlungan, the city of refuge kung tawagin. Nang tumakbo si David mula kay Haring Saul at nagtago si David sa iba't ibang lugar sa ilang ng Judea. Ang ilang ng Sips, Maon at Engedi ay bahagi ng ilang ng Judea. Si Juan Bautista ay nangaral dito, di ba? Binanggit sa Ebanghelyo na siya ay nangangaral mula sa ilang patungo sa Jerusalem. At malamang na ito ang ilang kung saan pinukso ang ating Panginoong Kristo ni Satanas, no? Dito sa bundok ng pagtukso sa harap ng Jericho. Ano ang paglalarawan ng ilang ng Judea? Ang Judean Desert ay nailalarawan sa magitan ng topografiya ng isang talampas na nagtatapos sa silangan sa isang bangin. Tinatawid ito ng maraming wadi o yung kung tawagin ng wadi, yan yung mga oasis sa disyerto, yung mga tubig, yung parang sapa na may bumubukal na tubig na spring. At yun ay parang bonus o parang refreshment sa mga tao sa disyerto. Kapag nakatagpo ka ng isang oasis o wadi, jackpot ka. Mabubuhay ka sapagkat may tubig na dumadaloy mula sa kanluran hanggang sa silangan at may maraming bangin. Karamihan sa kanila ay malalim mula 366 meters o 1,201 pie sa kanluran hanggang sa 183 meters o 600 pie sa silangan. No, yan ang sukat ng mga ilan sa mga wadi o oasis na disyerto. Nasaan ang ilang ng Judea? Ang Judean Wilderness ay matatagpuan sa gitnang silangang bahagi ng Israel. Kabilang dito ang mga sikat na Holy Land Tour stop tulad ng Dead Sea, Qumran, Masada at Jericho. Bagamat may ilang mga lugar sa Judea na napakalaki ng mga tao tulad ng Jerusalem at ng Bethlehem, ngunit mayroong napakalawak na lugar na tiyak na hindi pinaninirahan ng mga tao. Ito ngang Dead Sea ay napuntahan ko noong 2018 at ganun din itong nakaraang Mayo, itong taon na ito. Yung Qumran napuntahan ko din noong 2018. Ang Masada ay hindi ko napuntahan noong 2018 dahil sa malakas ang hangin, no? Nandun lang kami sa paanan ng Masada, doon sa cable cart, no? Sasakay na lang kami dahil hindi kami pinayagan na sumakay dahil malakas ang hangin. Kung hindi, magkakaroon kami ng problema. Baka maaksidente kami. Kaya na-cancel ang aming pag-akyat sa Masada noong 2018. Kaya imbis na ibigay sa amin ng Masada, dinala kami sa Engedi, doon sa David Oasis kung tawagin, o David Falls kung tawagin, sa Judean Wilderness. So, noong nakaraang Mayo ay naloob ng Panginoon na marating ko yung taas ng Masada. Kamontik-muntikan pa na hindi ako makaakyat dahil parehong problema. No? Malakas ang hangin. Kasi nung dumating ako nung nakaraang Mayo, ako lang mag-isa, kasi kabisado ko na mag-travel by bus, kaya nag-travel ako by bus.
So, nung pagdating ko doon, bumili akong ticket. Pagkatapos, nung ako'y nasa, nasa gate na, sabi nung operator, "Eh, hindi po pwede, malakas ang hangin." Ay, na-discourage na naman ako. Sabi ko, naku, pangalawang beses ko na ito, makakancel na naman ako. So, naghintay pa ako ng kalating oras. Nung makita ko na walang dumarating, walang umaalis na cable car paakyat doon sa Masada, nagdesisyon ako na umalis na. Pupunta na ako ng Dead Sea, ng Ain Bukek. So, nung ako'y naghihintay ng bus doon sa harap ng Masada, malayo na doon sa... Nakita ko, tumingala ako sa Masada, aba, may bumabang cable car. Sabi ko, aba, sayang naman yung binili kong ticket kung hindi ko gagamitin. Ang mahal-mahal pa naman ang pagkabili ko ng ticket doon. 90 shekels ang bayad ko doon. Aba, bumalik ako. Aba, pag-akyat ko, sabi ko doon sa operator na, pwede na ba? Sabi niya, yeah, pwede na. Wala nang ganong hangin. Naku, kung ako'y nakasakay sa bus, ay sayang, hindi ako nakakyat. Hindi ko mararanasan yung pag-akyat sa taas. Kaya, nung bumalik ako, nagmamadali ako, tumatakbo ako para mahabol ko yung bumabang cable cart. Baka masakyan ko pa akyat balik. Kaya nung nandun na ako, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, salamat Panginoon. Kala ko, sa ikalawang pagkakataon, hindi ako makakakat sa taas. No? So, niloob ng Diyos na makakit ako doon at kasama ko yung mga kabataang Israeli. Kumakanta sila sa wikang Hebreo doon sa loob ng cable car. Napakaingay nila. Masaya sila habang umakit kami pataas. No? So, meron silang mga guide na mga adult na mga Israeli at meron silang parang tour tour group yun eh. At sila yung mga nakasama ko dun sa taas. So, kulang-kulang 2 oras akong nag-umikot, no? Talagang pinuntahan ko talaga yung lahat ng sulok ng Masada sa itaas. Ginalugad ko yung talagang mga station para malaman ko kung anong nangyari diyan nung panahon na winasak yan, no? Ng mga Roman. Sumakit sila eh. Pero ang talagang nagwasak diyan hindi mga Romans eh. Ang mga winasak ng mga silots yan nila nila Ben Elezer, no? Ang pangalan ng kanilang leader. Nagpatiwakal sila no? Nagpakamatay sila nung gabing 'yon. Nagpalabunutan sila. 10. Isa ang papatay sa kanila tapos magpapakamatay yung isa matapos yung patayin yung siyam. Ganun ang sistema. Tapos sa bawat mga pamilya, kung ikaw ay ama ng tahanan, meron kang 3 anak, papatayin mo yung asawa mo, pati yung 3 mong anak. Pagkatapos na patay mo sila, papatay mo sarili mo, mag-suicide ka. No? Hanggang sa, halimbawa, 5 na lang ang natira, yung isa ay papatayin niya yung 4 na natira. Di isa na lang ang natira. Kaya yung isang natira, magpapakamatay siya sa kanyang sarili. Kaya walang na-survive doon ng mga zealots. Kaya nung umakyat, tapos bago magpatiwakal yung nag-iisa, sinunog niya yung buong Masada, yung itaas, sinunog niya lahat, yung lagayan ng mga pagkain, lahat, wala siyang itinira. Kaya siguro nung gabing yun, nagtataka ang mga Romans bakit maliwanag sa itaas ng Masada. No? So nagtataka sila. Kaya kinabukasan ay gumawa sila matagal nilang ginawa yung rampart yung gumawa sila ng daanan paakyat sa taas, no? Kasi malalim yun eh. Yung ginawa nila yung mga slaves na mga Hudyo Yun ang kanilang ginawang mga workers, mga laborers. Talagang pwersadong tambakan ng lupa hanggang sa makarating doon sa pinakataas ng Masada. No? Kaya yun ang kanilang dinaanan. No? Hindi sila gumamit ng lubid, kundi tinambakan ng lupa hanggang sa tumaas ang lupa. Kaya yun ang kanilang dinaanan paakyat sa taas. Nung sila'y dumating na sa itaas, nakaredy na yung mga Roman sa kanilang espada, sa kanilang armas. Pero nagulat sila, walang sumalubong sa kanilang mga pana, mga palaso, espada, wala. Napakatahimik. Nagulat sila, bakit? Anong nangyari dito? Bakit ganun? Walang sumisigaw, napakatahimik. Kaya nasurpresa sila Pag-akyat nila doon sa taas, kita nila ang daming mga sunog, ang daming marumi, no? So, kaya tinignan nila yung mga bahay sa loob ng Masada. Nang makita nila, patay yung mga tao. Kaya nagulat sila. Ano itong nangyari to dito? Bakit ganun? So, nung malaman nilang nag-suicide yung mga silots,
walang digmaang nangyari, walang labanan nangyari, wala. So bumaba na sila at tapos na ang problema ng rebellion, no? So, yun ay nangyari pagkatapos na wasakin ni Titus ang Jerusalem noong 70 AD, no? Siguro, kung hindi ako nagkakamali, ang pagkawasak ng Masada ay nasa pagitan ng 73, 76, no? Sa pagitan. Kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid, no? 76 AD, kung hindi ako nagkakamali, no? So, yan ay isa sa mga kwento ng narratives ng Bible na ito ay hindi na binanggit sa Ebanghelyo, sa Banal na Kasulatan, kung ito ay binanggit ni Josephus sa kanyang aklat. Yung Jewish Antiquities at saka yung War of the Jews ni Flavius Josephus. Diyan yung makikita ang kwento ng Masada, ang kwento ng kung paano winasak ng mga Romans ang City of Jerusalem, ganun din ang temple. At ito ay hindi na isama sa kwento sa salaysay ng Banal na Kasulatan. Dahil si Josephus ay contemporary ng mga apostol ng Panginoon at nabuhay siya, no? Na nung panahon na nabubuhay ang mga alagad ng Panginoon. Doon sa aklat ni Josephus na Antiquities of the Jews ay binanggit niya doon si James na elder na kapatid ng ating Panginoon Kristo sa laman na siyang leader ng Jerusalem Church at binanggit din niya si John the Baptist, no? At marami siyang mga binanggit na maging ang pangalang Kristiyano ay binanggit niya. Ang tawag nga niya sa mga Christians, yung mga tribo ng mga Kristiyano, no? Tribes of Christians ang tawag niya. No? So walang binanggit sa kasaysayan kung si Flavius Josephus ay naging Kristiyano, no? Kasi siya ay dinala sa Rome ni Titus at naging kasama sa pamilya ni ah, ni ah, ni Titus nung nabubuhay pa yung kanyang ama, no? At pinalitan at dinagdagan ng pangalan na Flavius dahil sa lahi ni um, uh, ni ni Titus na kanyang ama, si Vespasian, na siyang sumunod na emperor pagkatapos ng tatlong general. Kasi nung panahon na nagpakamatay si Nero, si Nero ang siyang emperor ng Rome nung si Apostle Paul ay nasa Rome, no, naghihintay siya ng kanyang decision kung ano ang mangyayari sa kanya. So, parang nag-order ata si Nero kasi hindi pinangalanan si Nero sa sulat ni Pablo. Basta ang winika niya ay inialay na siya, no? At ang emperor ng panahon niya ay si Nero. Kaya maaring si Nero ay nasisiraan na ng ulo, ng bait. Kaya nagdesisyon si Nero na pugutan ng ulo na lang si Apostol Pablo, no? Dahil sa kanyang krimen na hindi na siguro siya dininggin sa kaso niya, basta ang ginawa na lamang ay siniste, ano na siya, hinatulan na lang siya ng kamatayan. Kasi ang pagpugot ng ulo ay para lamang sa mga mamamayan ng Rome, no? Yaan ang punishment sa mga citizen ng Rome, yung beheaded, no? Pupugutan ng ulo. Yung mga hindi Romans, yung mga mga labas sa citizenship ng Rome ay pinapako sa krus. Yung mga hindi Romans, no? Kaaway ng mga Romans ay pinapako sa krus. Kaya si Pablo ay pinugutan ng ulo ayon sa tradisyon ay dahil maaring sa utos ni Nero ay siya ay pinugutan ng ulo sa Roma. At nagsimula nang magkaroon ng tinatawag na the year of the four emperors. Sila Otto, Vitellius, Galba, yan ang naunang mga tatlong emperor na naglaban-laban sa kapangyarihan, mga generals, no? At ang pang-apat na general ay si Vespasian na siya nung panahong iyon na may kaguluhan sa Rome, panahon ng paglalaban ng tatlong emperors sa kapangyarihan bilang emperor ng Rome, si Vespasian ay siyang um, gumawa ng ekspedisyon galing sa Syria dahil nalaman nila na mayroong revolt sa Jerusalem ng mga pagitan ng mga 66 AD hanggang 70 AD, no, 4 years.
So, inutusan siya ni Nero na siya ang mangunguna para baklasin at sirain ang rebellion sa Jerusalem ng mga zealots, no? At doon nga ay from Syria ay nanggaling si Vespasian at dumaan papunta ng Israel at doon nga noong na-encounter ni Vespasian si Josephus dito sa Jotapata sa Galilee. Si si Vespasian si Josephus ay isang commander ng army ng Israel doon sa Galilee area, no? Kaya nung nakasurvive si Josephus sa gera, nahuli siya ni Vespasian na prisoner of war, hindi siya pinatay ni Vespasian. So ang sabi ni Vespasian ay prisoner of war, hindi siya pwedeng patayin, hindi siya pwedeng galawin. Pero nung bago bago sila magpatuloy sa Jerusalem, ay sinabi ni Josephus sa harap ni Vespasian at saka ni Titus, no, na magiging emperor daw si Vespasian, no? So nagulat si Vespasian, ang sabi niya, teka, ako ba ay binabribe mo? Sabi niya sa kanya, dahil ikaw ikakaaway ko, sabi niya. Sabi niya, magiging emperor ka, pati na ang anak mo, sabi niya, si Titus. Aba, nung marinig ni Vespasian yun, nagtaka siya, sabi niya, teka, hindi, sabi niya, ako isang general, sabi niya. Pero nung marinig ni Vespasian yun, ay itinago niya sa sarili niya. Sabi niya, okay, ingatan mo yung taong yan para sa akin, no? Si Josephus. Pakainin niyo yan at huwag ninyong sasaktan. At inutusan niya si Titus na alagaan si Josephus, no? Kaya na-survive ang sulat ni Josephus nung sinulat niya na yan nung siya ay nasa Rome na, no? Pero uh, eyewitness si Josephus sa lahat ng nangyari simula nung digmaan sa Galilee pagkarating ni Vespasian hanggang sa siya ay naging prisoner of war hanggang sa dumating sila sa Jerusalem at kitang-kita ni Josephus kung paano nawasak ang city of Jerusalem, ganun din ang temple. At naging ano pa siya naging tagapamagitan pa siya sa mga rebels sa mga zealots At sabi niya, sumuko na lang kayo, wag na lang kayong lumaban para hindi wasakin ng mga Romans ang temple at ang city. Pero nagmatigas ang mga rebels, ang mga zealots. Imbes na makinig kay Josephus ay sabi nila, ano ka, isa kang taksil, isa kang traidor. Sabi niya, hindi ka dapat kumampi sa mga Romans, kaaway natin yan. Sabi naman ni Josephus, iyan ang kalooban ng Diyos, no? Hindi wawasakin ng Diyos ang city kung kayo ay susuko. Ay ayaw makinig ng mga zealots. Kaya walang magawa ang mga Roman sa pangunguna ni Titus kundi wasakin ang city of Jerusalem pati na ang temple, no? Kasi ang pagkawasak ng Temple of Jerusalem ay aksidente. Ay talagang ayaw talagang wasakin ni Titus yan. Kasi alam ni Titus ang Diyos ng Israel, makapangyarihan. Alam niya yan. No? Marami nababalitaan si Titus tungkol sa Israel na talagang may kapangyarihan diyan. Kaya gusto ni Titus na ma-spare ang temple. Ayaw niya. Ayaw niya talagang wasakin yan. Pero inuutos niya sa kanyang mga sundalo na wag gagalawin ang temple. No? Kung ihuli yan, ihuli nila. Pero noong walang choice ang mga sundalong Romano dahil yung mga zealots, yung mga rebelde ay nagtago sa loob ng templo. Dinefile nila yung temple. Nagtago sila sa loob ng templo. Pagkatapos, ayaw nilang lumabas. So ang ginawa ng mga sundalo, sinilaban. Yung curtain na umihiwalay sa holy holy place at saka sa most holy place. Nasilaban, aksidente, para makita ang mga nagtatagong mga rebelde. Na dahil doon, nung makita na nga ni Titus na nasusunog na ang mga kurtina ng templo, wala na siya magawa. Kasi ang templo na yan ay napakalaki at talagang
ano yan, hindi maabot ng tao ang taas niyan. Napakataas niyan, no? At yung kurtina niyan ay mas mataas pa sa tao. Kaya once na sinilaban mo yan at tumakit na yung apoy sa taas, hindi mo na makokontrol yan. No? Kakalat na yan hanggang sa masunog na ang buong buong templo. No? Kaya nung makita ni Titus yan, nanginayang siya. Sabi niya, sayang, napakagandang templo pa naman. Ang sabi niya gano'n, punong-puno ng ginto at punong-puno ng kayamanan. No? Kaya ang ginawa ng mga Romans, nung habang nasusunog ang templo sa Jerusalem, may kinukuha nila yung mga ginto. Kasi ang sabi ng Panginoong Kristo sa Matthew chapter 24, na walang maiiwan dito na, mga gusaling nakatayo. Lahat yan ay papatagin, no? Kaya ang ginawa ng mga Romans para makuha nila ang mga ginto sa templo. Sa pagitan ng mga bato ay may mga ginto, no? May mga precious stones. So kinuha nila yan para hindi masunog. So habang nasusunog ang templo, ay pinagkukuha nila yung mga mga loot nila o yung mga loot of war kung tawagin, no? Um, Kinuha nila lahat at inispare nila yon at dinala nila sa Rome. Kaya nakuha nila yung seven candlestick, no? Nakuha ng mga Romans yan. Dala-dala nila sa Rome yan. At yung mga ilang pang mga table of bread, showbread kung tawagin. Kaya nung ako nagpunta sa Rome last year, 2024, ay meron doong Arch ni Titus. Pagpasok sa loob ng ancient Rome, no? Yung pinakapinto, pinaka pinaka gate, yung arch na yon, Arch of Titus, doon papasok papunta sa loob ng ancient Rome. So, nandoon nakaukit yung mga parang inukit sa bato na makikita yung kung anong ginawa nila Titus noong 70 AD na daladala ng mga Romans yung seven candlestick, yung mga table of showbread kung tawagin, at napakarami pa mga elements sa temple na dala-dala nila ang mga loot of war nila at dinala lang dito sa Rome, pero hindi na malaman kung nasaan na yung mga yan, no? Kaya nasa Rome yung seven candlestick na galing sa temple, no? Yan makikita nyo sa art ni Titus, no? Nakita ko yan at napasok pa namin yan, pumasok kami sa loob ng Arch of Titus kung tawagin. Sa bandang ano naman, sa bandang kaliwa, kasi yung Arch of Titus nasa harapan ng Coliseum. Yun namang kaliwa naman yung Arch of Constantine, no? Si Constantine naman ang paggawa ng kanyang arch sa bandang kaliwa. So dalawang arch yun, Arch of Constantine sa kaliwa at yun namang sa harapan ng Coliseum ay yung Arch of Titus, no? So yan mga kaibigan ng mga kapatid, no? Dito sa kwento na pinangyarihan itong Judean wilderness naman ay dito nangyari ang ilan sa mga kwento o narratives ng salaysay ng banal na kasulatan na maraming pinangyarihan ding mga ano yan na mga nakalagay sa Biblia, no? Sa buhay ng mga apostol, sa buhay ng mga propeta, no? At dito nga sa ano ko itong Judean wilderness ay kasama ito sa mga Holy Land Tour. No? Hindi pwedeng hindi ito mapupuntahan. Kasi pinupuntahan niyan yung Dead Sea, yung Qumran, Masada, Jericho, En-Gedi, no? Yan ang mga center of destination na hindi niyo pwedeng ma-miss, no? Bethlehem, Beersheba, Ilat, no? Yan. Yan ang mga importanteng mga lugar. Kapag napuntahan mo na yan, ay sa akin okay na, no? Maligaya na ako pag nakita ko na yung mga yan. Niloob ng Diyos na napuntahan ko na lahat Kaya nga nung ako'y nagpunta diyan noong nakaraang May, ay halos napuntahan ko na lahat no? Sa loob ng 3 linggo, o di bali 2 linggo, akong nag-travel. Yung 1 linggo, meron akong special na ginawa diyan no? At talagang nilibot ko sa loob ng 2 linggo, no? Sapat na yun. Malilibot mo na ang buong Israel sa loob ng 2 linggo, no? Maliit lang na bansa yan No? Kaya, nung mapuntahan ko na yon lahat ng mga yan, ay para bagang nawala na yung pananabik ko na muling bumalik. Kasi napuntahan ko na sila. Wala na akong pampupuntahan pa. Nakaligo na ako sa maputik na Dead Sea, sa parting north, malapit sa Qumran.
na maputik, na itim na putik, no? Naranasan ko rin maligo diyan noong 2018. Tapos nung nakaraang Mayo, na pumunta ako sa Inbukek na malinaw na tubig, kitang-kita mo yung tapakan mo sa ilalim. Talagang malinaw na tubig sa Inbukek. Napuntahan ko din napaliguan ko din, no? So ano pa? No, napuntahan ko ang Ilat, no? Noong panahon ng 2022 o 2023. Ako'y nagpunta sa Egypt sa aking Exodus tour at tumuloy kami sa Jordan, ano? So galing kami sa Egypt, sa Taba land, between Taba and Ilat ng Israel. Tapos pumasok kami sa Ilat ng Israel. Tapos diretso kami ng Jordan Aqaba, ano? At tumakit na kami papunta sa Petra, sa sa bundok ni Moises, no? Diyan diyan sa parte ng Jordan side, no? At ganun din sa papuntan ng capital city ng Jordan, sa Amman, Jordan, ano? Yung Mount Nebo, no? Yan, napuntahan ko ang mga lugar na iyan. So, napakaraming mga magagandang mga lugar na Panginoon niloob niya, no? Hindi natin mapupuntahan yan kung hindi niloob ng Diyos. May dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay na iyan. Kung hindi yan niloob ng Diyos, hindi mangyayari yan. Kaya sa aking karanasan ay niloob ng Diyos na maranasan ko siya, makita ko, malakaran ko siya, no? At dala pa ako ng mga ilang mga alaala, mga bato, no? So, sino ang mga Judean sa banal na kasulatan, no? Merong isang alagad ng Panginoon na binabansagang isang Judean, isang silot, si Simon the Silot, na sinasabing Judean. Ganun din, si Simon the Silot ay isang Galilean, hindi siya isang Judean. Ang isang Judean na binabanggit ay si Judas Iscariot, no? Yan ang isa sa mga galing yung Keriot, K-E-R-I-O-T. Yan ay nasa Judean wilderness yan eh, no? Nasa Judea yan eh. Ang mga Judean ay mga otoridad sa Jerusalem na sumasalungat sa mga Hudyong sumusunod sa ating Panginoon Kristo. Yan, yung mga Judean. Mga kaaway yan ng Panginoon eh. Yung mga tao na ninirahan sa Judean wilderness. Ang salita ay maaari din magkaroon ng mas malawak na pang-abot, palimbawa sa mga tuntunin ng paglalarawan ng Pasko bilang isang kapistahan ng mga Judean. Um, Binanggit sa John chapter 2 verse 13 at saka chapter 6 verse 4. Di ba? Bakit inuna ng Panginoon na mangaral si John the Baptist sa Judean wilderness, no? Bakit doon nagsimula yung boses ng the way of righteousness? No? Doon nagsimula ang nangaral si John the Baptist eh, papunta sa Jerusalem. Diba? Dahil inihahanda ng Panginoon ang Judean wilderness patungo sa ilaw para malaman ng mga tao na darating ang Mesiyas, no? Kaya tignan natin yung kwento ng pagkatukso ng Panginoon dito sa ilang, Ito, pagkatapos mabautismo ng ating Panginoon Kristo ni John the Baptist, kaagad siyang dinalan ng Banal na Espiritu dito sa ilang upang subukin. Dito nga sa bundok ng pagtukso sa Jericho, nakaharap sa Jericho. Matthew chapter 4 verse 1 hanggang 11, no? Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang subukin, ng Diablo. Pinayagan ng Holy Spirit na subukan ng Diablo ang ating Panginoon Kristo at pagkaraan ng 40 araw at 40 gabi siya ay nagutom, di ba? So ngayon, ito ang katanungan mga kapatid, bakit nasa Judean desert, nasa Jericho ang ating Panginoon Kristo, di ba? Kasi ang daming nangyaring kwento diyan, di ba? Sila Zacchaeus, di ba? At maraming mga taong gumaling, no? Malapit sa Jericho, merong pinagaling ang Panginoon diyan eh, no? Marami siyang ginawang milagro dito sa malapit sa Jericho eh. So, dito, um, tingnan natin yung pagtukso ni Satanas sa ating Panginoon Kristo na binanggit sa Matthew chapter 4 verse 1 hanggang 3. Sabi rito sabi ni Apostol Mateo, na magkagayon sabi niya, pinatnubayan ng Banal Espiritu si Jesus sa ilang, ito yung Judean wilderness at desert, upang tuksuhin ng Diablo. Nang siya ay makapag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, nagutom siya, ang ating Panginoon.
lumapit ang manunukso si Satanas sa kanya at sinabing, "Yamang ikaw ang anak ng Diyos." Diba? Sabihin mo sa mga batong ito na maging tinapay. No? At sumagot si Jesus sa kanya na sinasabi na nasusulat na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang mga tao, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Mga kapatid, nung ako'y nagpunta sa Jericho noong nakaraang Mayo, nakakuha ko ng 4 na bato. Ito, nakalimutan kong ipakita noong nakaraang linggo eh. Mga kapatid, no, ito yung 4 na bato na nakuha ko mismo sa taas ng Jericho of the New Testament. Hindi yung Old Testament, ha? Hindi yung kung saan winasak ng Diyos ang walls ng Jericho paloob, hindi yun. Kasi ah, malayo doon sa New Testament Jericho eh. Yung Jericho na napuntahan ko, yun ay yung lugar ng panahon ng ating Panginoong Kristo, no? Panahon na siya ay sinubok ni Satanas at yung Mount of Temptation kung tawagin. So nakakuha ko ng 4 ito, yung 4 na bato. Yan, 4 yan eh, 4 yan. Yan. So isa-isahin ko. Kaya kita nyo, yan o, yan. Yan ang unang batong nakuha ko. Yan. Ilalapit ko sa camera. Yan. Okay? Yan. Pangalawa, ito. May kulay. Itong kulay, medyo kulay, hindi naman siya itim, pero ano siya, parang kulay may brown na maitim eh. Ano? Yan, no? Oh, yan ang ikalawang bato. Pangatlo, itong medyo maliit, kulay brown naman siya. Yan. Okay? So, yan ito yung pangatlo. Ito yung pang-apat. O, yan. Ito. Yan ang bato na nakuha ko doon. 4 lang. Ano? Hindi ako kumuha ng marami. Yan. Ang sabi ng manunukso sa ating Panginoon Kristo, sabi niya, sabihin mo sa mga batong ito, no? Halimbawa lang ha, mga kapatid. Sabihin mo sa mga batong ito, ah, for example, 4 na bato. Sabihin mo sa 4 na bato na ito, halimbawa, na maging tinapay, no? Sinabi ni Satanas sa ating Panginoon Kristo. 4 na bato. Sinabi ng Panginoon kay Satanas eh, nasusulat, sabi niya. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ano ang sinisigasig o sinasagisag ng ilang ng disyerto sa banal na kasulatan? No, binanggit ito ng Panginoon kay Moises, no? Sa Deuteronomy chapter 8 verse 1 to 3. Ang winika ng Panginoon kay Moises. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito, ang sabi ng Diyos kay Moises, para mabuhay kayo ng matagal at dumami, at makapanirahan kayo sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. Matapos tanggapin ni Moises ang mensaheng ito mula sa Diyos, ay sinabi niya ito sa mga Israelita bago sila pumasok sa lupang pangako. Alalahanin ninyo kung papaano kayo ginagabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. Ginawa niya ito upang turuan kayong una, magpakumbaba. No? Ikalawa, sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso. Ikatlo, kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. No? Ikaapat, ibinaba niya kayo sa pamamagitan ng paggutom sa inyo. At pagkatapos, binigyan niya kayo ng mana. Isang klase ng pagkain na hindi pa ninyo natitikman maging ng inyong mga ninuno mula pa noong una. No? Ginawa ito ng Panginoon para ituro sa inyo na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Amen sa salitang yan. Binibigyan tayo ng Diyos ng 4 na dahilan kung bakit dinala niya ang mga anak ni Israel sa ilang at dinala niya tayo sa parehong mga dahilan na iyan na binanggit mula sa Deuteronomy chapter 8 verse 1 hanggang 3. No? Ang ilang ay larawan ng mga pagsubok at tukso. No? Kaya diyan pala nila dinala ng Banal Espiritu at ipinatukso niya kay Satanas sapagkat ito ay naglalarawan o simbolo ng pagsubok at ng pagtukso, no? Para maging malakas ka, matibay ka. Tinatawag ito ng militar na bootcamp na ito ang kanilang paraan upang mahanap ang pinakamahusay na paraan upang matapos ang trabaho, no? Dito dinadala ang mga warriors o mga soldiers ng Israel sa panahon natin ngayon dahil ano siya, wilderness eh.
Kaya ang sundalo ng Israel ay isa sa pinakamahusay na mga sundalo. Guerrilla warfare, no? Dahil talagang ano sila, very trained and sa mga ganitong mga klase ng mga landscape, no? Yung mga disyerto. Kaya nilang makasurvive sa init, sa pagod, no? Ano ang nangyari sa Judean Desert sa panahon natin ngayon? Dahil sa kalapitan nito sa Jerusalem, malapit lang yan eh. Mga isang oras lang yan by car eh. Ang disyerto ng Juda ay naging sentro ng banal na lungsod. Tumakas si Haring David sa Engedi at nagtayo si Haring Herodes ng kuta sa disyerto, sa Masada. At ang mga essence ay tumalikod sa katiwalian sa templo at naniraan sa Qumran. No? Ginamit ng mga rebelding Hudyo sa pag-aalsa ng Barkoba ang pareho mga kuta na ito na ginamit ni Haring Herodes sa Masada. No? So, sinong alagad ang isang Judean? Ito nga, si Judas Iscariot na binansagang Keriot, no? Mula sa siyudad ng Keriot dito sa Judea, Judean wilderness. Naghahanap siya ng trabaho sa mga riyong ito na matagpuan siya ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus, no? Diyan isinama si Judas Iscariot eh. Kaya siya napadagdag sa 12 eh. Naghahanap ng trabaho si Judas Iscariot noong mga panahon na iyan na nakita ng mga apostol ng Panginoon si Judas Iscariot. Kaya higit sa lahat dahil sa karanasan niya sa pananalapi, no, siya ang treasurer ng 12 alagad eh. Siya ang umahawak ng pananalapi eh. Inanyayahan siya ni Nathaniel na tinatawag ding Bartholomew na sumali sa kanilang hanay, no? At si Judas Iscariot ay ang tanging Judean sa 12 apostol. Nung iniharap ni Nathaniel o ni Bartholomew ang istungang si Judas Iscariot sa harapan ng Panginoon, ay kinuha siya ng Panginoon, hinire siya bilang isa sa mga 12 alagad ng Panginoon. Kasi ang pangalang Judas Iscariot sa wikang Hebreo, Judas ang pangalan niya. Sa wikang Hebreo, yung ish, yung ish, I-S-H, ay ibig sabihin niyan man, no? Man. Parang dalawang salitang pinag-isa eh. Is, karyot, pinagsama. No? Kaya kung titignan niyo sa wikang Hebreo, yung is ay ibig sabihin niyan ay man o lalaki. Yung Keriot ay lugar kung saan siya nanggaling. Kaya pag pinagsama niyo yung pangalang Iscariot, ang ibig sabihin niyan ay ang man of Iscariot o man of Keriot kung tawagin. Ibig sabihin, lalaking nagmula sa Keriot. Kaya binansagan siyang Judas Iscariot. Judas ang lalaking galing sa Keriot. No? So yan ang kwento sa pangalan niya. So matapos mabautismohan si John the Baptist ang ating Panginoon Kristo nga ito nga dinala nga siya sa Judean wilderness nga ito sa harapan ng Jericho. At nung mga panahong yan ay lumapit si Satanas sa ating Panginoon at tinukso siya at hindi naman nagwagi si Satanas sa panukso niya sa ating Panginoong Kristo. Nang tumanggi ang ating Panginoon sa bawat tukso, umalis si Satanas, no? At bumalik si Jesus sa Galilea upang simulan ang kanyang 3.5 years na ministeryo, no? Ganyan ang salaysay ng banal na kasulatan. Si Bautista ay nagsimulang nangaral sa ilang ng Judea, no? Papunta sa Jerusalem. Ang talata ngayon ay naglalarawan sa ministeryo ni Juan Bautista sa ilang ng Judea, isang rehiyon na sumasaklaw sa lambak ng Jordan, itong Jordan Valley, sa hilaga at kanluran ng dagat na patay, no? Ng Dead Sea. Ang kanyang mensahe ay mahusay na tinanggap ng mga Hudyo sa Judea, sa Israel. At maraming tao mula sa buong Judea ang tumanggap ng kanyang bautismo. Yung bautismo ng pagsisisi, baptism of repentance, itong bautismo ni John the Baptist. No? Maraming nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Okay, so ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng ilang? No? Ito ibig sabihin ng karanasan sa ilang. Ito ay isang karanasan na sa ilang ay karaniwang itinuturing na isang mahirap na panahon kung saan ang isang mananampalataya o isang Kristiyano o na lingkod ng Diyos ay nagtitiis ng kakulangan sa ginhawa at mga pagsubok. No? Pag sinabing karanasan sa ilang, ikaw ay dumaan sa mga pagsubok, no? At ikaw ay nakaraos, naka-overcome ka sa karanasan sa ilang. Kaya yung mga taong dumadanas, yan ay isang kasabihan
na kapag kayo ay dumaranas ng mga pagsubok at ng mga tukso at ng mga pigati, ay karanasan yan sa ilang. Yan ang ibig sabihin yan. Ang mga kaaya-ayang bagay sa buhay ay hindi maaring tamasahin o maaring wala silang lahat. At ang isa ay nakadarama ng kakulangan ng pampatibay loob. Ang karanasan sa ilang ay kadalasang panahon ng tumitinding tukso at espiritual na pag-atake ni Satanas. Maaring may kinalaman ito sa espiritual, sa pinansyal o emotional na tagtuyot ng buhay ng tao. Ang pagkakaroon ng karanasan sa ilang ay hindi nangangahulugang isang palatandaan na ang isang anak ng Diyos ay nagkakasala. No, sinusubok ka. Sa halip ito ay panahon ng pagsubok na itinakda ng Diyos sa tao. Ang isang karanasan sa ilang ay madalas na iniugnay sa isang karanasan sa tuktok ng bundok. Ibig sabihin, ang pakikibaka ay sumusunod sa isang tagumpay ng ilang uri. Magkatapos ng pagsubok, may tagumpay. Ang panahon ng pagsubok ay dumating sa takong ng isang panahon ng tagumpay sa buhay ng isang tao. Mayroong mga ilang mga limbawa sa Biblia ng mga tao na nagtitiis sa isang karanasan sa ilang. Ang mga tao ng bansang Israel sa paglisan sa Ehipto, pag-alis, ay nakaranas ng isang makahimalang pagliligtas sa dagat na pula sa Red Sea. No? Ang tagumpay ng pagiging malaya mula sa pagkaalipin ay ang kanilang karanasan sa tuktok ng bundok. Ngunit ang sumunod ay isang paglalakbay sa disyerto ng mga Israelita. No? Sila ay sinubukan sa isang aktwal na ilang at maraming mga nangamatay dito. Lahat ng mga umalis sa Egypt ay nangamatay sa ilang sapagkat sila ay nabigo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Sila ay nagrebelde, nagreklamo, nagchismisan labang kay Moises at hindi sila lubusang nagtiwala at nanampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? Kaya ang ginawa ng Diyos sa kanila, sila ay nangamatay sa ilang at hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Ang mga nakapasok lamang sa lupang pangako ay yung mga bagong sibol na, yung bagong generation, no? Na mga apo na ng mga nangamatay na iyan sa ilang, no? Nangamatay silang lahat yan. Bilang resulta, ang kanilang karanasan sa ilang ay umabot sa 40 taon. No? Ang iba na masasabing nagkaroon ng karanasan sa ilang ay kinabibilangan ni Propeta Elijah mula sa unang hari, chapter 19, verse 1 to 9. Si Apostol Pablo sa Galatians chapter 1, verse 17 to 18, ay kung pag-aaralan nyo ng malalim, ay nakapunta rin sa bundok ng Sinai, sa Arabia, no? Yan. Yan ang panahon ni Pablo, ang tawag sa Mount Sinai ay ay Midian, no? Yan ang yan ang tawag diyan, no? Ay paglipas ng mga panahon, no? Panahon ni Moises, ang tawag diyan sa Mount Sinai ay Midian, no? Land of Midian, panahon ni Moises. Sa panahon ni Apostol Pablo ay iba na ang pangalan, no? At ang ginawang pangalan diyan ay ito na ngang ito ngang ilang na ito na na kanyang pinuntahan upang kausapin siya ng Panginoon. Kung anong ginawa ng Diyos kay Moises, ay ganun din ang ginawa ng Diyos kay Elijah, pinapunta sa Horeb, no? Sa bundok ng Diyos, sa ilang, sa Egypt, no? Sa Mount Sinai. At ganun din itong si Apostol Pablo ay dinala diyan. At siyempre ang ating patriarkang si Job na naninirahan din diyan, malapit diyan sa Mount Sinai, no? Kaya mga kapatid, no, maraming mga tao sa banal na kasulatan ang nakadanas ng hirap, no, sa pagsubok sa buhay. Hindi lang tayo, no, mga nauna pa sa atin sa panahon ng lumang tipan, sa panahon ng bagong tipan. Kaya wag tayong susuko na tayo maraming problema, hirap ng buhay. No, kasama sa buhay natin yan. Dumadaan tayo sa karanasan sa ilang. No? Hindi tayo magiging tunay na anak ng Diyos kung hindi tayo dadaan sa karanasan sa ilang. No? Nagkaroon ang ating Panginoong Kristo ng karanasan sa ilang. No? Pagkatapos siyang bautismuhan ni Juan Bautista. No? Naranasan niya yan.
pero nagtagumpay ang ating Panginoong Kristo. Kung nagtagumpay ang Panginoong Kristo, kasama rin tayo magtatagumpay, di ba? Sinasabi ng banal na kasulatan na ang karanasan ng ating Panginoong Kristo ay nagtuturo sa atin ng ilang mahalagang katotohanan. Una, hindi kasalanan ng matukso. Ang kasalanan ay yung ikaw ay nagpapasakop sa tukso, nagpapadala ka sa tukso. Kung ikaw'y tinutukso, hindi ka nagkakasala. Kailangan mapagtagumpayan mo ang tukso, no? Kalawa, kalooban ng Diyos na dumating sa atin ang mga panahon ng pagsubok na iyan. Dahil ang ating Panginoon Kristo ay puspos ng banal na Espiritu nang siya ay pumunta sa ilang. Lucas 4:1. At ikatlo, hinding-hindi tayo mawawalan ng biyaya ng Diyos, no? At nandyan ang kanyang pag-iingat. Maaring ang ating Panginoon Kristo ay kasama ng mababangis na hayop ng mga panahong yan, ngunit sinulong din siya ng mga anghel, no? Pinagkano siya, pinagsilbihan siya ng mga anghel pagkatapos na siya ay subukin ni Satanas, no? Sa isang karanasan sa ilang, doon sa bundok ng pagsubok na nakaharap sa Jericho, maaring mahirapan ng isang Kristiyano na mabuhay sa araw-araw. Maaring mabigat sa kanya ang pinansyal, ang material na pangangailangan, physical, sakit na sa physical, sa katawan, o emosyal, ang emotional na pag-iisip ng mga pasanin, no? Depression, anxiety, stress, no? Sumisigaw ang ginhawa na nagbumula sa laman, no? Yung bang hirap at ginhawa, no? Ang mga Kristiyano ay napipilitang maghintay sa Panginoon. Siya lamang ang ating inaasahan sa lahat ng panahon ng ating buhay. At huwag kayong mag-alala dahil ang Panginoon ay gagabay sa inyo. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Hanapin natin ang kanyang kapayapaan, ang kanyang shalom, ang kanyang peace, at kagalakan ng Diyos sa gitna ng maraming mga problema. At sa magitan ng lahat ng ito ay ganap sa kanyang paglakad kasama ng ating Panginoong Kristo at sa gabay ng Banal na Espiritu at sa pag-ibig ng Ama na nasa langit. Ibinigay ni Pablo ang pampatibay loob na ito para sa mga nagtataglay ng kayamanang ito sa mga sisidlang putik. Kami ay nahihirapan sa bawat panig, ngunit hindi nadudurog. Nalilito kami, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Inuusig, ngunit hindi pinababayaan. Pinabagsak, ngunit hindi nawasak. Lagi naming dinadala sa aming katawan ang katawan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan, no? Ikalawang Korinto 4:7 hanggang 10. Ang dahilan ng mga pagsubok na ito, sabi ni Pablo, ay upang ipakita na ang kapangyarihang ito ay mula sa Diyos at hindi mula sa atin, no? Talatang 7. Ang ilang ay hindi isang kasiyasiyang lugar, no? Ang ilang ay talaga namang hindi ka nais-nais sa pagkasalita ng laman. Mauhaw ka, magugutom ka, wala kang matulugan, no? Maraming mababangis na hayop, no? Mainit, malamig sa gabi, no? Talagang mamatay ka pag mahina ang katawan mo diyan. Babagsak ang iyong katawan. Magkakaroon ng mga oras ng pagsubok at pressure at ang ating pananampalataya ay masusubok. Ngunit sasalubungin tayo ng Diyos ng biyaya kahit sa ilang sa mga karanasang ito. Alam ng misyonerong si Amy Carmichael ang katotohanan ito ng wika niya na ang katastaasan ng kalungkutan, isang ilang na ang nagdiningas na hangin ay tumatawid sa kumikinang na buhangin. Yung kulay ginto eh. Kasi ganyan ang kulay sa Judean wilderness sa desert eh. Kumikinang na buhangin eh. Ano ang mga ito sa kanya? Kahit doon ay mapapanatag niya tayo o ng Diyos ang siyang gagawa niya. Kahit doon ay maari gawin ng Diyos sa tayo ay baguhin niya. No? Di ba? Ang gandang mga salita na ito na binanggit sa atin. So mga kapatid, no? Diyan ako nagpapaalam na. Maraming salamat sa inyong lahat. At natapos na naman ang ating isa na namang series dito sa Lands of the Bible dito sa Judean Desert or Wilderness, no? So mga kapatid, kaya nga ako nagsuot nitong ito ay hindi galing sa Israel. Ito ay in order ko sa Ecuador, no? Sa South America. Ito ay handmade. Ay umorder ako dahil panahon ng COVID ay sabi ko nga kukuha ako ng makakaroon ng mainit sa katawan eh, no? At talaga namang pasadya, no? So hindi ito galing sa Israel kung hindi galing sa Ecuador, no?
So kaya dahil ang pinag-aaralan natin ay ang Judean wilderness, no? So yan ay magandang ano alaala kapag tayo ay nakakapag-share tungkol sa mga ganitong mga paksa. So mga kapatid, maraming salamat sa ating lahat at sa muling pagbabalik. At kayo ay pinapasalamatan ko sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating series, sa ating channel na Lands of the Bible series. Pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon at nawa ay makatulong sa inyo ang ilan sa mga nabanggit natin na huwag tayo mag-give up sa karanasan sa ilang, no? Tanggapin natin, no? Tayuan natin at di tayo pababayaan ng Panginoon. Lahat tayo dadaan sa karanasan sa ilang, no? So mga kapatid, paalam. Sumainyo ang biyaya at pagkapalan ng Diyos mula ngayon ang papakailanman sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mabuhay kayo mga kapatid at manatili tayong naglilingkod sa Panginoon at paglingkuran natin siya habang tayo nabubuhay. No? Magsisi tayo ng mga kasalanan natin, manumbalik tayo sa Diyos. Magbasa tayo ng kanyang salita, ng Biblia, manalangin tayo na walang patid. No? At maghintay tayo sa kanyang muling pagbabalik. We'll see you again. God bless you all and bye for now. Have a great day everyone. We'll see you again. Bye for now.